Hallelujah, hallelujah. Aba Father, maraming salamat o Diyos at sa araw ito Panginoon na patuloy kami na magpupuri sa iyo at binabalik namin yung narapat sa iyo Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo Panginoon dahil na iyo pong nirekta ang aming puso sa iyong presensya, Panginoon, na buong kalakasan, buong kagalakan, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat sa bawat isa na nandito, Panginoon, online and on-site, Panginoon, at nawa, O Diyos, ay meron kang maganda na i-reveal sa magitan ko, O Diyos, na isa privilege, Panginoon, na ako ulit ay yung ginamit, Panginoon, at nawa, ikaw yung mag-manifest, Panginoon, ikaw yung manguna, ikaw yung magturo, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, at hindi yung mga kahinaan ko, Panginoon. Idako mo ko sa talikuran, O Diyos, ay naway mag-aalab kami, Panginoon. Habang kami ay nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon, na inyong i-reveal. Naway tayo magpagbigay ng magandang daluyan ng pagpapala, daluyan ng pag-asa sa bawat isa at encourage sa lahat din, Panginoon, as a Christian, O Diyos, na magpatuloy sa mga gawain na narapat na ikakalugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at tunay nga po na purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, pwede na po tayong upo at sa online, amen, maghanap po tayo ng komportable, naway na patuloy tayo na manood, amen, para mas maganda na mas maintindihan natin ano yung i-reveal sa atin nating Panginoon. Amen? So, hindi ko na patatagalin. Rekta na. Amen? So, in the book of Hebrews, amen, chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen? Praise the word of God. Amen? So, napapaligiran tayo ng mga maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Amen? Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang mga anumang hadlang sa pagtakbo ng buhay nating Kristiyano. Amen? Sa bawat isa, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhay itinakda ng Diyos para sa atin. So, it's a new year, new opportunity sa bawat isa. Amen? Ito yung pagkakataon na hindi ka naliligaw, kapatid. Amen? At hindi ito na talagang disgrasya sa buhay mo. Amen? Bagkus, patuloy po na nangungusap ang Diyos sa atin na talagang hindi lamang bagong taon, bagong opportunity. Araw-araw po may opportunity. Yun po yung sinasabi. Every morning there's a new blessing. Amen? So, the scripture, pinaka-tawag ito, sabihin nating tanyag, amen? Very powerful to exhort, at spiritual discipline and endurance. Maging sa physical natin kasi kung hindi tayo malakas sa spiritual, talagang maging yung physical natin, literal manghihina. Amen? Kung lalo na wala tayong pinanghahawakan, wala tayong masasandalan, wala tayong matataw, walang pumapansin sa atin. At sinasabi ng iba na alone. But remember, amen? Remember, nandyan po ang Diyos. Amen? Nandyan po ating banal na Espiritu na iniwan sa atin ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, ito din, isa sa mga nagpapayaman, sa ating imaginary o sa ating, sabihin natin, idle mind, na hindi tayo makagawa ng, ikakasama. Kasi bakit? Nananahan na, di ba? Nagre-remember ating Panginoon. So, like, ancient athlete in arena, kasi sinabi diyan, compasses about with so great cloud of witness. May mga witness tayo, merong nakatingin sa atin. Amen, na nanguna. At tayo yung mga bagong henerasyon. So, calling believers to a specific kind of focus. So, it's a new year, new opportunity. Meron tayong bagong focus kasi ginugol natin na makuha. Amen? So, dapat meron tayo na iwan o dapat nating dalhin the new year, sa bagong taon. So, ano to? So,
I-encourage ko muna sa bawat isa, no? Ang title, New Year, New Opportunity. Baka akala, no? Bakala ng iba, no? Natapos lang yung taon, wala talagang oportunidad. Kagaya na lamang, no? Na-testify ni Ate Cecil, no? Maganda, no? Na di siya makapaniwala, no? Na bless pala siya, no? Na hindi siya, no? Iniwan nating Panginoon. Bagkus binigyan siya ng trabahong mas maganda. So, hindi pa natapos yung bagong taon, may blessing na, di ba? So, ganyan po ang Diyos para sa atin. Bakit? Ano ngayon, no? Una, what is this opportunity? Kasi, tao tayo, di ba? Literal, nagtatanong, ano ba yung mga oportunidad na pinagsasabi ni Kuya Jeff dyan? So, ito yung opportunity that to prove ourselves as a Christian, as a follower, believer of Christ, we need to admire, amen, and being disciple of Christ Jesus. Siyempre, nangunguna dapat admirable, di ba? Meron kang pinaghahangaan. Kasi yun ang sinusundan natin. Amen? Yun ang lagi natin nakikita, siyempre. So which is the perfect example for of us is Jesus Christ. Amen? So ang nakaganda, no? Dapat may mga bagay na tayo na yung mga magandang dalhin sa bagong taon o gawin sa bagong taon. Mga magagandang habits at ano pa, mga kaugalian at maging pagdisiplina ay dapat na nating i-develop sa bawat isa. Amen? Kasi bakit? Tanungin mo yung sarili mo, may nagbago ba dati? Wala. 2024, 2025, mayroon ba nagbago? Kung wala, kapatid, this is the time. Amen? Hindi ka talo dito kung nakikinig ka dyan sa online. Amen? Kasi bakit? The goal of confrontation is restoration, not condemnation. Amen? Kasi kinukumpronta ka ng isang tao, baka nanonood ka dyan, nakikinig ka dyan, is not i-condemn ka. Hindi yung pagkondena o paghatol sa iyo. Hindi po. Kaya, ini-encourage ka lang na ikay manumbalik. Restoration, healing, di ba? Kasi yun po yung gusto ng bawat isa. Kasi lahat tayo dumaan sa rejection, distraction, anxiety, ano pa naman yung mga bad o unhealthy attachment sa buhay natin. Amen? So now, compasses about with so great a cloud of witness. Bakit ito? Isa sa mga mahalaga. Kasi para, maalala natin na meron palang tumitingin sa akin. Di ba? Merong talagang yung, nakaganan yung kamay ba, na papalakpak na kasi yan yung kapatid ko, yan yung anak ko. Di ba? Kasi, ang nakaganda dito, no? Bakit tayo dapat gawin? Amen? Bakit meron tayong gawin? Kasi siyempre, binigyan tayo ng purpose nating Panginoon. Amen? Bawat isa sa atin, di ba? So, dapat tayo ay magpapakatotoo tungkol sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Kasi witness tayo na ating Panginoon. Kilala mo ating Diyos, ating Panginoon. Bakit lagi, sa pagiging Kristiyano, pinupursue talaga natin na to lead into Him, Jesus Christ. Bakit? Because these witnesses are the saints of old who lives, testify that God's promises are true. Wala pong, lahat po ay totoo na nangyari. Kahit sabihin natin, di ba? Kahit si Ate Cecil, example ko lang talaga si Ate Cecil kasi siya yung live, instant na nandito. So, kung napapansin natin at narinig natin yung sinasabi niya, hindi ba yun patotoo? Di ba? He leads, she leads na meron pa talagang pag-asa, merong opportunity pag bumalik tayo sa ating Diyos. Amen? Naalala at sabihin natin, hindi na po bago kay Ate Cecil kasi nakilala ko po siya way back dati. Amen? So, sa pastor namin yung una talaga. So, isa sa mga witnesses, nakikita niya sa iba na talagang, napapagbabago ng buhay. Amen? They are not just a spectator, they are evidence that the faith works. Kasi meron palang pananampalataya sa Ate Cecil. Tayo po, kung meron kang pananampalataya, talagang magliliyab yan sa kalooban mo. So the meaning of this, we are surrounded by a massive cloud, a vast of multitude, maraming mga nandun, maraming nakakita sa atin. Kaya people have already finished the race kasi bakit?
no? Yun po yung susundan natin. Kaya nga ina-admire natin, di ba? So, now, it said, no? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ito yung pananampalataya na katiyakan na matatanggap natin sa mga bagay na inaasahan natin. Tama po ba? Amen? So, at ito din ay yung pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi bakit? Pag sa mundo, sabi nila, to see is to believe. Maniwala muna ako pag nakita ko. Pero sa Diyos, kabaliktaran po. If you believe, you will see. Yun nakaganda. Kasi bakit? Faith po ang, tinatanim dito. Amen? Yun po yung pinapataba. Kaya, manumbalik ka talaga, no? Na mag-fellowship sa simbahan. Amen? Hindi ka po, no? Talagang inuobliga. Bagkos, sabi nga natin, Cecil, kanina, self-realize, no? Na-realization niya. Amen? So, yun na nakaganda. Amen? So, these witnesses are the evidence. Nakita mo na ebidensya. Bakit ayaw mo pang maniwala? Amen? So, ebidensya na. What if, paano to? Kasi tao tayo sa makumundo, paragi nga, talagang pilosopo o mga opposite. So, what if, nag-alinlangan na, kahit may ebidensya na. Ito po yung sinabi nating Diyos. Ito po yung sinabi niya in the book of Hebrews chapter 11, verse 39. I-search nyo pala, hindi ko sinali dyan, para mas maganda na, mag-study tayo, self-study. Baka sabihin natin, sabihin nyo, niluloko kayo ni Coach Jeff, di ba? So, in the book of Hebrews chapter 11, verse 39, it said, kinalulugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit, hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako sa kanila ng Diyos. Sayang naman, di ba? Kung naligo ka man lang, magsabon ka na. Amen? Kung para sa Diyos yung pagpunta mo, bigay mo na yung best. Amen? Sabi nga natin may lalagi na isipin mo yung day na to, yung oras na to na this is the last day. Amen? So, kinalulugdan natin Diyos. Pero, ngunit, ang problema, in the end, di natin natanggap kasi bakit? Yun sa patuloy na pagtakbo, no, sa pagiging Kristiyano mo sa mundong ito, tumigil ka. Malapit na pala yung finish line. Di ba? So now, how we avoid this? Paano ba ito maiiwasan? Kasi para hindi masayang Di ba? So, unang-una, i-apply natin, no? Lay aside every weight. Baka merong papabigat sa buhay mo. Amen? In the book of Hebrews, no? Di ba, sinabi na let us lay aside every weight, no? Hindi lamang itabi, bagkus iwasan o iwan na natin yung mga nandyan na pumipigil. Kasi bakit? Isa yun, no? Sa mga dahilan, hindi yun masama. Amen? Hindi po yun masama. Bagkus, nag-aim tayo, no? Nakafocus tayo kay Kristo, paano tayo madaling maabot? Amen? Kumbaga, meron kang binili na parcel, so, items dun sa online, ang tagal ng delivery. Di ba nagagalit tayo? Minsan nayayamot, so ganun din. Amen? So, in scripture, no? In meaning of weight refers to a heavy mass or burden, no? Yung weight, no? Isa sa mga mabibigat na pasanin. Amen? So, in an ancient race, syempre sa mga sabi natin sa mga nakakatanda na nauna, no? Pag ikaw ay isang atleta, runner, amen? Syempre hindi ka magja-jacket, di ba? Hindi ka siguro pantalon, magka-cargo, hindi, di ba? So, kaya nakikita natin, amen, na halos, minsan nakaubad pa, fitting talaga, di ba? Fit, kasi magaan. Amen, maging yung sapatos, di ba? Meron ka bang atleta nakikita na talagang may dala-dala? Ano yun? Preso. Di ba? So, it's about, we are a Christian, sabihin natin, we are a marathon. Amen? No? Ginugol natin na matapos yung race. Kahit talo, o sabihin natin nahuhuli tayo una-una. But, the good thing is,
matatapos natin yung race. Amen? So, a weight is not necessary a sin. Yun ang sabi ko kanina. Hindi naman pagkakasala. Ayan? But it is anything that slow your spiritual progress. So, ano ba yung mga nakakapit o ano ba itong nagpapabigat? Siyempre, yung worldly cares. Hindi naman masama. Di ba? Kasi nakikare ka sa mundong ito. Di ba? Meron tayong mga advice. Amen? So, isa din nito, yung distraction. No? Alam mo namang beres sa bukas. Nandun ka sa puyatan, di ba? Nandun ka sa mga golf na sinasabi, golf, golf, di ba? Nandun ka sa mga bagay. Wala pong masama kasi your choice. You have a freedom. But distraction Paano mo maprepare yung sarili mo, di ba? Yung puso mo. Para sa Diyos yun Amen? Anxieties. Meron kang iniisip. Kasi bakit? Tumawag ka sa pamilya kanina, mayroong problema. Alam mo namang Bernes bukas. Di ba? Dapat i-prepare natin. Amen? Dapat panatilihin natin na yung prioridad natin para kay Kristo. At siyempre, unhealthy mga attachment sa buhay natin. Pag alam mong ikakasama, alam mong ito yung nagpapahina, di ba? Iwasan. Alis mo na. Di ba? So, very simple, basic. Tama po ba? Amen? Hindi naman po mahirap intindihin. Bagkos, kaya nga hindi tayo babalik ng elementarya, di ba? O kindergarten. Para lapis lagi ating sinusulat kasi may pambura. Di ba? Amen? So now, the action is, identify things that are legal but not expendent or helpful for your growth. Amen? So, iyo pong kilalanin, identify. Amen? So, yung mga bagay na nararapat at nababagay lamang. Huwag yung sobra-sobra. Amen? At yung nakakatulong talaga na sabihin natin nag-growth ka. Amen? Sa trabaho nga, di ba? Unang-una, dapat di ka malate. Di ba? Tama po ba? Di ba? Yun yung isa sa mga growth na ating pong pinahawakan para hindi po masira yung pangalan natin, di ba? Lalo na't na tayo ay mga sinasabi na mayroong katungkulan na matataas. Kaya tayo yung nagiging modelo, di ba? So, yun, ganun din po. Amen? So, overcommitment tayo, but limited yung access or resources na meron tayo. So, dapat wag masyado tayo, na nagko-commit sa mga bagay na, yun nga, limitado yung mga access natin o resources na pinagkukunan natin. Amen? So, hindi po ako galit. Amen? Hindi po ako. No? Ito po ay talagang pinapatotoo. No? Kasi, unang-una, ako po yung natataman kasi ako po yung nireveal ng Panginoon ito Di ba? So, hindi po pagkakataon na talagang, tawag ito, yung, anong tawag nun? Yung sa Bisaya pa, namumuy-boy. Pinagsasabihan, hindi po. Diyos po, Diyos po ang talagang, pag alam natin ang Diyos na siya yung nagtuturo, talagang tagos sa buto. Yun nga yung sabi. Di ba? Na talaga, na yung ating pong pagiging buhay Kristiyano sa simula pa lang, na sabihin natin nasa bed of roses tayo, hindi po. We are not exempted din sa mga trials, maging sa problema natin. So, now, kailangan natin na yung mga kasalanan, mga yan, yan yung isa sa mga, na nagpapahina, nagpapa-slow down sa ating buhay. So, sabi nga, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. So, ito yung sinasabi na maaari nating gawin ang kahit na ano. Amen? Pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Amen? Kasi, anuin mo yung mga extra baggage. Di ba? Nasasayang lamang. Di ba? Kung itulong natin yan, di ba? Kung atin po yung nilalako, sa iba para atin po ma-reach out sila. Di ba? Why not? Kasi sa pagkakataon na to,
every Christian, no, every believers, no, every na unbelievers, kahit may mga unbelievers na nagsisimula, no, warning po sa atin to ng mga Christian na sinasabi na tayo ay dapat, no, na yung dapat yung pagtulong natin ay hindi pag-aalinlangan. Amen. Yun po sabi sa kagabi, no, sa Book of Hebrews 13, di ba? 16. Na aming prayer meeting, no? Diniliver ni Coach Rich, no? Dapat na naroon yung patuloy na pag-praise, patuloy na pagtulong na may pagmamahal, genuine, di ba? So, dapat atin pong nire-reach out at make sure na ito po yung warning, no? Make sure that you don't become drunk, hangover, or worried about life. Then that day could suddenly catch you by surprise. So dapat mag-ingat tayo at huwag mawili sa mga kaliwan, no? So maging sa mga paglasing kasi doon po nagsisimula. Amen? Sa pagkaabala sa kabuhayan o buhay-buhay natin. Huwag masyado tayo na tawag ito nagiging selfish. Amen? So at baka biglang dumating araw na yun na hindi tayo ready. Mahirap. Amen? Kasi yun po ang sinabi sa Book of John, chapter 10, verse 10. Di ba? In the first phrase, no? Pumarito ang kaaway para pumatay, magnakaw. Di ba? So, dapat tayo ay talagang nandoon yung ating kahandaan. Dapat equip tayo sa lahat ng oras, bagay. No? Put the armor of God. Armor of God. In the book of Ephesians, di ba? So dapat talaga na meron tayong lagi na pinanghahawakan na sandata. Kasi hindi lamang physical realidad ating kalaban, kundi yung pagiging spiritual. Amen? So pangalawa, the sin which doth so easily beset us. Amen? Mga kasalanan na mamumahadlang, no? Pagkakasala sa pagtakbo natin bilang Kristiyano. At lalo na't yung nakakalason sa puso natin. Amen? Dapat iwan natin yun. O ano man yung mga dumadagsa, lumulusob, siyempre, ano yung panglaban natin? Salita ng Diyos. Amen? Yung mga ginagawa natin, dapat ikakabuti. Amen? Kasi the Lord will fight you. You need to be still in the book of Exodus. Di ba? So now, alisin natin mga hadlang sa pagkakasala dahil siyempre, di ba, nagsisimula na tayo na mamumuhay bilang Kristiyano. So siyempre, sabi nga kanina, meron nang nakatingin sa atin, lalo na sa mga pangrealidad. Di ba? So dapat yung magiging ehemplo, elemento o instrumento sa kanila. Na para pag makita nila tayo, siyempre may pagbabago, di ba? Kung mayroong pagbabalat sibuyas, ganun din sa kanila. Lilipat na sa kanila. Ay, nandyan na sila, Coach Jeff, nandyan na sila Ate Myla. Tahimik tayo, no? Maging magalang tayo. Di ba? Doon pa lang sa simula, mas, no? Nakikita natin na talagang pag nandun yung espiritu natin sa kanila, no? Sa presensya nila, talagang automatic may nagbabago kahit papano. Amen? So now, the praise of easily beset, no, describing something that entangles, no, yung tipong pagkasangkot sa atin, yung talagang kumakapit or stand well around you, or something na nakakahadlang sa paglago natin in future. Amen? So dapat, no, kailangan na manalangin, no? Talangan na meron tayong oras sa pagbubulay-bulay natin sa salita. Kasi bakit? Yun po yung gabay at patnubay. Amen? So, alam naman natin na ebidensya na to. Marami na pong tao nagpatotoo. Amen? So now, para itong, para kang tinatali, no? Ng lubid sa katawan mo na unti-unti mong inaabot yung iPhone 17 Pro Max. Mayroon palang nakaharang, di ba? O yung kayamanan, di ba? Kayamanan, mga title, di ba? Paano mo maabot? So it means, no, you need to certain, no, na dapat atin pong putulin. No? Kasi pwede naman, meron kang mga kamay, kaya nga ginawa itong physical na body ito para magamit natin, no, sa ating pangaraw na yung mga gusto mong
layunin. Siyempre, yung layunin natin bilang Kristiyano, no, na dapat tiyak, no, na dapat yung tawag nito na sabihin natin makaahon tayo sa mga pagkakasala, no? So to those specific areas we're not are most vulnerable, no? Kung saan ka mahina, yun dapat yung pinapanalangin mo para hindi ka agad na tawag nito masakop sa pagkakasala. Amen. So we need to remove, no, at sinasabi na fight what the goods, no? Atin pong awayin yung talagang pagkakasala, no? Amen. At take heart, we are light and salt of this world. Siyempre, encourage mo yung sarili mo. Amen? Hindi palagi nasa darkness ka. Sabi nga ni Coach Rich kanina, di ba? Even, no? Na naglumalakad tayo in a shadow of death, ikaw yung nagiging ilaw dun. How unique you are. Di ba? Yun ang nakaganda, nag-encourage sa atin. So, sabi nga, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Let us put the armor of light. So, nagiging handa tayo kasi alam na natin paano labanan yung kadiliman. So, dapat, sabi dito, kahit na mag-umaga na, parabol, every day, meron nga umaga, kaya iwan natin yung mga gawain na yung nasa kadiliman, yung pagkakasala. Amen? At isuot ng kabutihan bilang panlaban natin na nasa liwanag. Amen? So, hindi ko man sinasabi po na ngayon, nagsimba ka bukas, magbago ka na. Hindi po, wala pong ganon. Glory to glory po yun. Pinapanalangin po yun. Amen? So, hindi naman po, sabihin natin, merong pumunta dyan na magnanakaw. Di ba? Ngayon, narinig niya yung salita ng Diyos. You think, kinabukasan, hindi niya alam paano magnakaw? Alam pa rin niya, pero the way na yung action, hindi na po niya binabalikan, hindi na niya ginagawa. Amen? Kasi you were taught that you change the way you were living, the person you use will be ruin you through desire that deceive you. Amen? Kaya talikuran na natin yung mga dating pamumuhay natin. Amen? Hindi ko manampo, Hindi ko manampo na talagang akin pong pinupurso sa inyo na iwan nyo nanan. We have a choice, We have a freedom. Amen? Pagkos, salita po to ng Diyos, pinapaalala sa atin, in the book of Ephesians chapter 4, verse 22, na kaya talikuran ninyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. At ang pagkataong ito ay siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. So in short, dinadaya lang kayo ng sarili nyo sa mga lahat ng ginagawa na hindi nakakabuti para sa inyo. Amen? So, meron bang mga sasabihin natin talagang ikakasama sa atin? Amen? Talagang nakakasama. Pag ating pong, ating pong mas lalong hinagkan yun, ating pong hinahawakan. Hindi po, i-let go na po natin. Kasi bakit? Pag let go natin, paano tayo makaka-receive? Amen? Ng blessing. Siyempre, di ba? So now, so pangatlo, lastly, lastly, run with patience the race that is set before us. Amen? Tumakbo tayo na mayroong pagpasensya. Amen? May tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhang itinakda sa atin ng Diyos para sa atin. Amen? So, the key is pasensya. Amen? Kahit sabihin natin, talaga nakakasakit sa damdamin. Yung sinabi ni kapatid, yung sinabi ni kaibigan, yung sinabi ni ganito, ganyan, bagkos, tayo nga, di ba? Yung, ehemplo, instrumento. So, dapat may nahon tayo, be humble. Kasi bakit? Ating Panginoon ay isa compassionate God. Amen? So, the scripture said na dapat dalhin natin yung pananampalataya na ating pong binibuild up sa buhay natin, sa bawat puso natin. At yung sabihin natin, yung mga promises natin, Panginoon, na alam mo. Di ba? Ano ba yung mga alam na promises na ating Panginoon na binabasa mo? Isa buhay mo. Amen? Yung obedience, di ba? Dapat
meron kang sinusunod. Sinusunod na ikakabuti. Hindi yung pagsunod sa, na pain reliever lamang. Huwag ganun, di ba? At surrender to Christ, Jesus Himself. Surrender natin sa Kanya. Kasi bakit? Pag sinurrender natin sa Kanya, siya na po yung bahala sa buhay mo. Di ba? So, kaya, kung minsan, hindi natin ina-expect, di ba? Hindi man tayo nanalangin talaga, ba't may dumarating na? Destiny helpers, no? Mga pagkain sa pagkainan natin, meron mga tao na kung walang-wala tayo, biglang pumapasok, tumutulong, di ba? Amen? So, the scripture said, patience means more than just waiting. Hindi lamang naghihintay ka. Amen? It means endurance. Mayroong pagtitiis or steadfastness under pressures. Yung katatagan sa ilalim ng presyon. Ito yung maganda. No? Na kung meron man tayong inihintay, nagiging kalma ka. Kasi bakit? Meron kang Kristo eh. Amen? Meron ka ng patience gayon. So, nagiging matatag tayo. Kasi bakit? Yung pinanghawakan mo, no? Kristo ang buhay. Amen. Amen? Kristo sa buhay. No, hindi daw sa Kristo sa sabungan. And so Kristo, no, na talagang nabubuhay sa bawat isa. So, huwag kang mag-alala kapatid, huwag kang maging sad. Amen? Maging ako, di ba? Maging ako, unang-una natatamaan sa ganitong estado, bagkus alam nyo naman, nakikita nyo naman, di ba? Nagbabago. Amen? Meron bang hindi na bago? No? Na dating nagbibisyo, di ba? Ngayon, nagsiservisyo na. No? Maliwanag, no? Maliwanag na ang buhay. Nakapolo, nakamaong pa, di ba? Branded pa. Bakit? Tatak Jesus yan. Jesus Christ yan. Bakit? Yun po yung identity natin dapat na pinanghawakan. Hindi yung sinasabi lang anak ka sa labas. We are adopted. We are adopted of Jesus Christ. Amen? So dapat, the Christian life is a marathon and the course, yung daan that set before us by determine the path, no? Dapat nangunguna sa atin, mga Kristiyano, na yung daanan natin ay patungo sa ating Panginoon kahit nakaset na yun. Amen? Nakaset man yun sa dalawang daanan, no? Na doon kay taning o sa ating Panginoon. Amen? So dapat meron tayong perspective, no? Ano ba yung perspective natin? We don't choose the obstacle. We choose to endure them. Dapat hindi tayo namimili kung ano mang daanan. Dapat atin pong piliin na ma-endure natin. Mapagtapos natin yung race. So, we need to inspire like them, like Christ. Sinasabi kong like them because mayroon po mga karakter sa Bible na talagang na kanila po na-surpass. Amen? So, lahat po ng pagsusuri o yung sa pagsasaliksik sa Biblia, kapatid, 81% po ang totoo doon. Amen. Meron po akong nabasa, no? Meron po din po akong nakita sa mga Bible scholar. Amen. So, that's the evidence. Sabi nga kanina, bakit hindi ka pa maniniwala? Amen. Ngayon pa lamang, no? Ngayon pa lamang, atin na pong simulan. Amen? Pinapamanik sa atin, no? Ni Timothy, in the 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. No? Kahit na yung time na to, amen? Na talagang taghirap sa paghayag ng salita ng Diyos, no? Puspusan talaga na ipaglaban sila, Timothy. Amen? So, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya, no, ang mga disipulo ng ating Panginoon na talagang nasa Kanya ng presensya. Amen? Bakit ka pa mag-i-invest dito? Wala pong eternal dito. No?
Wala pong nagtatagal dito sa mundo. Amen? Yung pagtitiis mo dito, pag ininvest mo yan para sa Diyos, kapatid, sinasabi ko sa iyo, pagdating mo sa presensya nating Panginoon sa langit, wala na po doon yung yung pag-iyak, di ba? Pagtitiis, rejection, wala na po yan. Puno na po ng kagalakan, pagpupuri para sa ating Diyos. So dapat ito yung i-pursue natin, no? At maging responsibilidad na isang mananampalataya. No, bigyan mo ng responsibility yung buhay mo. Kung dati, pakuya-kuyakoy ka lang, patabi-tabi ka lang, di ba? No? Grocery ka lang. Kapatid, bigyan mo ng opportunity. Amen? So, don't you realize that everyone run in the race is run to win, but only one runner gets the prize? So, run like them so that you can win. Amen? So, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sabihin natin, no, merong reward ating Panginoon, but to win His heart. Hindi na mag-win tayo sa ating puso. Tumatakbo tayo para may panalo natin ng puso nating Diyos. Amen? Malay mo, di ba? Malay mo, hinihintay ka nating Panginoon na ginugusto niya na makasama ka niya. Amen? Wala naman talagang para dun sa kay Taning. Amen? Huwag mo natin yung pangarapin. No? Dapat sa pagtakbo natin bilang Kristiyano, no? we need to finish that race na talagang ikakalugod sa atin ng Diyos. So now the conclusion is this. Amen? So nakikita po ba dyan? Amen? So, yung element, yun po yung mga example. The cloud, yung kanina na sinabi ko una, the cloud, ito yung ito yung meaning, no? Inspiration from those before us. Dapat meron tayong inspirasyon na, ito yung ginawa ni Lolo Paul sa akin, no? Ni Lolo David, ni King David. Ito yung ginawa, no? Marami dapat tayong ini-inspire. So, ini-inspire natin to practical step. Ano yon? To read the stories of faithful believers. Dapat nagbabasa tayo yung mga talagang nagbibigay ng value, kalagahan sa pagiging buhay Kristiyano natin. Amen? So dapat hindi yung mga pocketbook o hindi yung mga diary ng mga ibang buhay-buhay. Pangit po yun. Amen? Dapat yung pagchismisan natin, yung paglago natin bilang Kristiyano. Amen? So yung the weight, yung timbang, no? Dapat walain natin to, no? Yung distraction and good things that hinder. So ano to yung good things and hinder? Yung mga nagpapa-slow down sa atin. Amen? Yung maraming mga something sa buhay natin na talagang nagpapahina sa atin. Amen? So, dapat yung practical natin, no? Evaluate your schedule and priorities. So, dapat meron tayong mga goal, dapat meron na tayong talagang pinaprioridad sa buhay natin na talagang ikakalago bilang Kristiyano. Amen? So, the sin. So, pag nagkukumit tayo ng sin, so intentional disobedience, no? Dapat, hindi na dapat to. No? Dapat sumusunod tayo kung ano yung niyayapakan nating Panginoon Kristo. So, dapat nag-i-start tayo, no? Na magdebosyon. No? Kahit na sa isang araw, 2 minuto, magbasa tayo. No? Bigyan natin ng tawag ito, ng kulay o buhay. No? Yung ating mga cellphone. No? You need to take notes. No? Sabihin natin na kahit sabihin natin na John 3:16 lang yan, di ba? You need to devote, no? Bigyan mo ng ano ba kaya mensahe sa akin ito? Ano ba yung promise? Ano ba yung warning? No? Ano ba yung i-apply dito? Amen? So, the practical, no? Practical natin, dapat i-confess natin and turn away from a specific sin. Amen? So, mag-confess tayo. Kanino? Hindi doon sa ating kapatid, hindi doon sa ating kaibigan, kundi sa ating Panginoon. Amen? Baka machismis tayo kung doon mo i-confess, di ba? Sa Panginoon, diretso. You need to, intimate relationship. Hindi lang ganon. Ganon dapat. Amen? So, and we need to turn away. Turn 180 degrees. No? Na hindi natin dapat mabalikan yung mga specific sin na yan, pagkakataon ng pagkakasala. Amen? Alam naman natin na makasalanan tayo, wala pong matuwid sa mata ng Diyos, bagkos, no? Atin pong
atin pong hinahinay na yung pagkawala sa pagkakasala. And lastly, the race, yung tinatahak natin sa buhay. So, your unique calling from God. Yun yung sinabi natin si kanina, no? Ito na talaga yung calling, no? Na manumbalik siya. Amen? So, yun po nakaganda. So, the practical step ngayon, no? Yung kasunod nito, kasi bakit inimbitahan ka, nireceive mo, no? Yung paanyaya natin Diyos. So, syempre, we need to stay focused on your own journey, not others na. Amen? So, wag na natin na kung meron man tayong nakikita, nasasabi, mas maganda na wag na natin isabi, at mas maganda na atin pong i-declare, i-spread na yung salita ng Diyos. Amen? Kasi bakit lahat tayo ay nasa daanan ng tawag to, marathon in the field, no, stadium na maraming audience, di ba? Na nakatingin sa atin. So yun yung dapat, kasi sabi in the book of Hebrews, no? Kanina, no? Napapaligiran tayo ng mga maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa ating Diyos. Amen? So, dapat talikuran na natin ang mga kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin bilang Kristiyano. Amen? Hindi lamang tumatakbo para meron na ma-fall sa atin yung ating mga ibang kapatiran. Hindi po. Amen? So, dapat buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhi tinakda sa atin nating Diyos. Amen? So, kung itinakda sa atin ng Diyos yan, harapin natin. Amen? Atin pong tawag ito, yung pag-aaralin, no, enhance pa yung ating buhay Kristiyano. Amen? So, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin pang wakas. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Palakpakan mo natin yung Diyos of buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw'y buhay sa amin puso, sa bawat buhay na nandito, dahil inuna ka namin, Panginoon, na buong kagalakan, buong kalakasan, at buo na may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil meron kaming time. At hindi po ito disgrasya sa amin, bagkus ito ay grasya. Kahit na alam namin na meron kami mga pasanin sa buhay, O Diyos, meron kaming humahadlang sa amin, meron mang mga meron mang sablay sa buhay namin, bagkus pinapalalahan mo pa rin kami, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil nakatingin ka lagi sa amin. Hindi ka natutulog, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, bagkus mas lalo mo kami inahagkan sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, dahil kung alone man kami sa mundong ito, alam namin hindi kami alone para sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, dahil nandito kami, Panginoon, na nagkapag-fellowship sa iba naming kapatiran, na madadama namin yung totoong pamilya sa simbahan. Hindi man kami perfecto, Panginoon. Hindi man perfect yung pinuntahan namin simbahan. But you have us a perfect God, a living God sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, patuloy mo kami na pangusapin. Turuan mo kami na mangusap sa iyo, Panginoon. Sa amin pong paglalakbay sa mundong ito, Panginoon, naway makuha namin yung gusto mong i-reveal sa amin. Naway ito din ay mag-deliver ng healing and deliverance sa bawat isa, sa mga nanonood, sa mga naka-witness in replay, Panginoon, and online. Naway ito ay masimulan namin, O Diyos, sa maging mga talikuran namin yung anumang mga bagay na hindi na dapat namin dalhin sa bagong tao na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Muli, O Panginoon, patuloy mo kami na pagharian, patuloy mo kami nakatukin sa aming bawat puso, na kami ay hindi mag-alangan na magbukas aming bawat puso, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga po na ikaw ay makapangyarihan. Tunay nga po na ikaw ay buhay. Aming Diyos na si Jesus, magpakailanman. Lahat ng anak ng Diyos ang magsasabi ng Amen at Amen. Glory to God. God bless, people of God. Shalom.